Samahan nyo nga pala kami ngayong araw magtataan ng kawil at manguhuli ng igat kasama ang aking tiyuhin dito sa may ilog. At bago nga pala tayo manghuli ng igat ay mangunguha muna tayo ng pamain. Palo nga palang ating uhulin dahil mas madali nga pala itulihin kaysa sa bagaong na isda. Kaya naman nag-umpisa na nga pala ako manghuli ng palot. Ang gamit naman natin pamain ay umang. Inihagis ko na nga palang ating mahiwagang kawil na hiram lang natin sa ating tiyuhin. At sa unang pagkakataon nga pala ay nakahuli na agad tayo ng isa. Medyo napasobra pa nga pala ang aking paghilat, muntikan pa akong tamain ng kawil. Malaki nga pala ang ating unang nahulit, ganito nga pala ang gustong-gusto ng igat kainin ng buhay. At dahil nga malalaki ang ating pain ay mukhang malalaki din ang ating mga mahuhuling igat. At dahil nakarami na nga pala tayo ng huli ng palo ay magtataan na tayo para sa igat. Ayan, magandang araw mga Kamis Pindorenya. Ngayon nga palang araw ay magtataan kami ng igat at kasama ko nga pala ang aking tiyuhin. Doon nga pala kami sasakay. Sinyo nga pala dito tayo sa kahabaan ng ilog magtataan ng igat at gagamitin nga pala natin pamain na yung mga kinabil natin kaninang mga palo sa tabing dike. Meron akong hawak dito na mga malalaking pangangawil kasi kailangan natin ng malaking pangangawil dahil masakit mangagat ang igat. Yan, ito yung mga gamitin natin na para sa ating panghuhuling igat mamaya. Nagpunta na nga pala muna kami din sa pulo para manguha ng tulos at kasama ko nga pala ang aking tiyuhin para manguha. So yan mga Kamis Pindorenya, mapapansin nyo nga pala hawak ko itong tulos na gagamitin natin sa igat mamaya. At ito nga pala yung palatandaan para sa panghuli natin ng igat mamaya. Ito nga pala ang tamang paglagay ng kawil dito sa ating pamain. Yan, itusok natin dito sa pinakalikod niya. Masyadong matigas yung ating kawil. Malaki kasi yung kawil natin eh. So ayan. So ayan. Buhay pa yung ating palo. Oh, magalaw pa. At pagkatapos nga pala namin malagyan ng pamain lahat ng kawil, nagsimula na nga pala namin ilagay mga tulos na aming mga kinuha. Inisa-isa na nga pala namin ito at nilagay na namin ang unang paltak dito sa medyo malayo para sumubok. At ang natitira nga pala ay malapit sa dike na lang namin inilagay. Ayan mga Kamis Pindorenya, hagis na natin yung pamain. Di bali, 6 nga pala na kawil ang aming mga naihanda at mas marami nga pala may posibilidad na makahuli. So ayan mga Kamis Pindorenya, nataan na nga pala natin yung 3 at meron pa nga pala tayo natitira dito 3 din. Ito na nga pala yung natitira natin pangtaan at naitaan na nga pala natin yung mga iba. Ito nga palang unang beses na nakasama ako sa pagtataan ng igat at nakaka-excite din nga pala makakita sa malapitan na buhay na igat. At bukod nga pala sa madaming igat sa lugar na ito, napakaganda din dito ng tanawin. Asul-asul tingnan ng tubig at napakaberde ng mga puno sa karagatan. So yan mga Kamis Pindorenya, nailagay na nga pala natin lahat at babalikan na lang natin mamaya. Yun, lahat. Umuwi na nga pala muna kami, hihintayin nga pala natin dumating ang hapon para pagbalik natin at pagpandaw hindi na rin masyadong mainit. Makakapagpahinga muna tayo bago pumunta ulit dito sa may ilog para magpandaw. At makalipas nga ng mga ilang oras, bumalik na kami din sa ilog kasama ang aking tiyuhin. Pasupport at pakipollow din nga po pala ng kanyang page na Sinon Vlog. Kung mapapansin nga po pala ninyo, napakadilim ng paligid dahil kakatapos lang din nga po pala ng ulan at saktong-sakto lamang ito sa ating pagpapandaw. At habang nagpapandaw nga pala kami mga Kamis Pindorenya, iniisip ko agad na kami may mahuhuli. Kaso nga lang sa mga ilang mga taan nga pala namin wala kami nahulit. Meron pang ilan na natanggal sa pagkakatali sa aming mga kawil. At sa mga nauna nga pala namin pagtitingin ng paltak ay wala kaming nahuli. Hindi na nga pala namin nakuhaan ng video dahil inabot din kami ng ulan at mababasa ang cellphone. Kaya naman sumilong muna kami. At pagkatapos nga pala namin magpandaw ang 4 na naunay wala kami nahulit, dadalawa na lang ang natira sa pag-asang nakahuli kami. At sa part nga na ito'y panlima na namin at maraming salamat dahil sa unang pagkakataon ay nakahuli kami at sobrang laki pa, halos nasa 2 kiluhin din nga ang bigat. At ito na nga at medyo kinakabahan na ako sa aking pagtataas ng ating tulos dahil ngayon nga lang talaga ako makakita sa malapitan ng igat at medyo nakakatakot din kasi ang kanyang itsura, para kasi siyang ahas. Medyo nahirapan pa pala ako sa paghugot nitong tulos dahil napakalalim ng ating pagkakatuso kanina.
Naalala ko nga pala nung ako'y bata pa, dito kami palagi naliligo sa may dike at hindi ko nga pala alam na napakarami pala ditong igat na gumagala-gala. Dito pa din nga pala kami noon nagtatalunan, medyo nakakatakot na nga palang isipin na ngayon malaki ni nakakita na ako dito ng mga igat at saka mga luwalong ahas. Mabuti na nga lang at malaki na ako, hindi na ako naliligo dito sa tabing dike. Ganito nga pala ang kanyang itsura sa ilalim ng tubig at lumalaban nga pala siya sa hilahan pa ilalim. Sobrang lakas nga pala nito manghilat, dapat mahigpit ang pagkakahawak at hindi basta bibitawan. Bali nakadalawa nga pala kami ng huli kasama yung naitaan natin kanina sa malayo. At halos pareho nga lang po pala sila ng laki. Kinaumagahan nga pala pinatadtad na namin ang aming nahuling mga igat at para mailuto na din natin yung iba naman ay ating ibebenta. Bali umabot din pala siya ng 3 kilo lahat. At pagkatapos nga pala natin tadtarin lahat at may benta ang iba, nagsimula na pala tayo magluto nitong igat. Nakapagpainit na nga pala tayo ng mantika at naggisa ng luya, bawang at saka ng sibuyas. At pagkatapos ay sinunod ko na nga pala itong ating igat. Ito nga po palang ating lulutuin na igat ay kanina pa po natin na ibabad sa suka na may bawang. At pagkatapos ay lalagyan din pala natin ito ng paminta at atin lang po itong hahaluin. At kapag nahalo na natin ito ay atin naman itong tatakloban para lumambot ang igat na ating niluto. Isunod naman natin ito lagyan ng toyo na kaunti para di masyadong maalat saka suka na pampatimbang ng lasa sa ating toyo. Lagyan na rin natin ito ng kaunting tubig at saka magic sarap. Isunod na din natin ang gata at tansyahin lang po natin kung gaano karami ang gusto natin isabaw. Bali 2 tasa nga pala ng ating nilagay dito mga kamis Mindorenya. Kapag nailagay na natin lahat ng gatay, hayaan lang natin ito kumulot, hayaan lumambot ng todo. Kung gusto nga rin pala natin na may gana kainin, nilagyan na din po natin ito ng siling maanghang at siling haba. Dinamihan na nga pala namin ito ng sili dahil napakasarap ng ganitong klaseng luto, adobong igat na may gata. So yun na nga mga kamis Mindorenya, dito na nga po pala tayo natatapos. Maraming salamat nga po pala sa pagsubaybay at panonood sa atin po mga videos. Pa-like, share and follow na rin po ng ating page. At wag rin nga po pala natin skip ang atin pong ads. Ingat, God bless!